Hello! Ginawa ko po yung video na to para po i-share yung experience ko sa MGoldex. Ngayon po is May 10. Ngayon po ang ika-3 months ko po dito sa MGoldex. Nag-start po akong sumali sa MGoldex nung February 10. So, February, March, April, May. Today po ay May 10, kaya po ako gumawa ng video. Dahil din po sa mga kumakalat na scam daw po sa MGoldex, nasa paniniwala nyo po yan. Huwag po kayo agad maniniwala sa mga bali-balita. Ngayon, ako po, bilang isang kliyente ni MGoldex, nagtiwala at sumugal para po talaga malaman ko kung totoo ba. Ngayon po, gusto ko pong i-share sa inyo kung ano ba ang nangyari sa akin sa loob ng 3 months sa loob ni MGoldex. Kung paano po binago ni MGoldex ang buhay ko. Isa-share ko po sa inyo yung dati ko pong buhay nung hindi ko pa po nakikilala sa MGoldex. Dati na po ako talagang may Philippine store dito sa Korea. So ngayon, nun pong after kong manganak sa third baby ko, parang medyo hindi na po ako nakatutok sa tindahan ko kasi po 1 month na nasa bahay lang ako. After po nun, medyo nakapagbukas po ako ng konti, pero hindi po katulad talaga ng dati na nakatutok po ako sa store ko. Habang tumatagal yung store, dahil hindi ko po siya natututukan, medyo naubos yung laman, ganyan po ang nangyari. And then, nung mga ilang months na po yung baby ko, nag-try naman po ako ngayon na magluto ng mga lutong ulam. Pinapa-deliver ko po yan. May mga nag-order sa Facebook. Meron din po mga Pilipino dito. Katulad din po ng dati na nag-iinuman sila dito kumakain. Inaabot po kami na ng mga hanggang alas 2, alas 3 ng madaling araw. Ngayon po, dito po talaga nagluluto ako ng mga ulam na pinapa-deliver sa iba't ibang lugar dito sa Korea. Then, yung mga ibang Philippine goods po, sinasabayan po nila yun ng order. Ngayon, nararanasan ko po dati talaga na nakaubo ba po sa akin yung anak ko sa likod. Punta po ako ng grocery, punta po ako ng palengke, mamimili po ako ng mga rekado, gulay, karne. Pagdating ko po ng pagkahapon po yan. Ngayon, bali ang naging ikot po ng buhay ko nung start nung nanganak po ako sa third baby ko, dahil medyo napapansin ko po na medyo bumabagsak po yung tindahan, ginawan ko po siya ng paraan. Nagpursige po talaga ako, magluto ng ulam, ganyan. So, bali yun pong panganay ko, tsaka yun pong second kong anak, hinatid ko po sila sa school gumigising na po ako ng 7, hinatid ko na po yung anak ko sa school alis na po kami dito ng 8:20, 8:30. Pagdating ko po ngayon ng 9 a.m. sa bahay, magluluto na po ako ngayon ng mga ipapa-deliver. Pagdating po ng 1 p.m., aalis na naman po ako ngayon ng bahay para po naman sunduin ko naman po yung pong panganay kong anak kasi elementary na po yon, grade 1. After po nun, pagka po dumating na po kami ng bahay, dahil 1 p.m. na po, dapat po, dapat po mga 3:30, alis na po ako ng bahay, or 4 p.m. Kasi po, ang cut-off po sa post office dito, para po ma-receive kinabukasan yung deliver ko, dapat po before 5. Nandun na po lahat yan, naka-ready na. Kaya umaalis po ako dito ng 4 p.m. So, after po nun, pagka po 1 p.m., pagka po sinundo ko yung anak kong panganay, pagdating ko po dito, mga 1:30, yung po 1:30 na yon, gagawin ko na po doon. Ilalagay ko na po siya sa mga Tupperware, ipa-plastic, iba-box, maggawa po ng address kung kangi-kanino po siya ipapadala. And then, gagawin ko po, pagka po kung minsan, ayaw din ng anak ko na bantayan yung kapatid niya. Ang nangyayari po nun, nakaubo pa po sa akin yung anak ko, or nakaano po siya sa likod ko. Nakadikit po siya sa likod ko. Yung po meron pong tawag doon. Hindi ko nakalimutan ko po yung tawag doon eh. Ngayon, pagka po may hawak po talaga ako na mga di-deliver. Meron po ako sa kanan, meron po ako sa kaliwang box. Ayun, mga malalaking bag. Andun po talaga yung deliver. Tapos meron pa po akong anak sa likod.
sinasakay ko po yun ng taxi, ganun po ako nun. Ngayon, after ko po magpa-deliver ngayon, susunduin ko naman po ngayon yung pangalawa kasi po nagtatapos po nagtatapos po yung school niya ng 4 pwede niya na po siyang sunduin ng 4 p.m. or 5 p.m. Ngayon, ihahatid ko naman po sila ngayon sa bahay. Teka po, nahatid ko na sila sa bahay. Bali silang 3 lang po ngayon sa bahay. Punta naman po ako ngayon ng grocery. Pagpunta ko naman po ngayon ng grocery, mamimili na naman po ako ng rekado para na naman po sa kinabukasan na mga order, deliver, mga ganyan po. So, pagdating ko ng bahay, handa ako ng hapunan. So, kakain kami. After na naman pong kumain, gano'n na naman po siya. Maghiwa na naman ako, maghiwa ng mga karne, maghanda po ng mga lulutuin para po sa kinabukasan. Para po pag kinabukasan, ready ko na lang po siya, yung nakaready na po siya. Puro gisa na lang po talaga siya ng gisa sa kinabukasan. Nararanasan ko po talaga dati, yun pong kamay ko talaga, yung sa sobra. Po siguro na pag nababasahan ng tubig, yun pong nagbibiyak-biyak siya. Nararanasan ko rin po na yung naglalapnos yung kamay sa sa dami din po ng hinihiwa ko noon. Ngayon po, start po nung una, may kaibigan po ako dito sa Korea. Nagsabi po siya sa akin, "Ate, join ka na sa MGoldex." Sabi po niya sa akin. Ngayon sabi ko, MGoldex? Sabi ko pong ganun, ano yan? Sinabi po niya sa akin na ang MGoldex daw po is a gold company, online store, na mag-invest daw po ako, mag-invite, 1+2, yung ganyan po ang pinaliwanag niya sa akin. Ngayon, dahil ako po, ilang taon na po akong networker. Hindi ko na po sasabihin kung anong company yun kasi po, malaki din po ang naitulong sa akin. Malaki din po ang naitulong niya kasi nung last na umuwi po ako ng Pinas, yun po talaga yung naging pocket money namin. Nakakuha po ako doon ng almost 100,000. Yun po ang naging pocket money ko nung umuwi ako ng Pinas noong December. Ngayon po, sabi po niya, "Ate, sumali ka na." Yung tinanong ko po sa kanya. Kasi po ako, networker ako. Alam ko na ang mga ganyan, yung mga networking company, kailangan meron kang products na ibebenta, yung mga direct referral, yung mga ganyan-ganyan. Di po ba? Ngayon, sabi niya, "Ate, wala tayong produkto." Sabi po niya ganyan sa akin. Sabi po, basta mag-i-invest ka lang, tapos pasok ka sa marketing plan ni MGoldex, yung mga ganyan pinaliwanag niya sa akin. Ngayon sabi ko, bakit ganun? Bakit walang ibebenta? Mga ganyan, katulad ng sinalihan ko, or yung mga sikat na networking sa Pinas. Sabi ko po sa kanya, ayoko, pag-isipan ko, ganyan-ganyan. Ngayon, nung mga month po na yon, napansin ko naman sa Facebook, medyo marami pong nagpo-post. Sabi ko sa sarili ko, parang scam naman to. Kahit po sa akin nun, ako mismo nagsabi sa sarili ko, scam ang MGoldex. Pero po, parang yung pong kalahati, scam. Yung pong kalahati, hindi yan scam. Para pong sinabi ko sa sarili ko, o sige, sabi ko pong gano'n sa sarili ko, titingnan ko muna kung ano ba talaga tong MGoldex na yan. Ginawa ko po noon. Nag-search po ako sa YouTube, nag-search po ako sa Google, lahat po talaga. Talaga pong tiningnan ko lahat. Tapos yung pong mga nakikita ko na mga member ng MGoldex, pinag-o-open ko po yung file nila. In-open ko po yung file nila, tiningnan ko po talaga kung ano ba ang MGoldex. Meron po silang mga share ng mga dating mga member na rin po ng MGoldex, yun po mga naka-receive ng reward, yun po mga statement nila, mga ganito ganyan. So ako po, parang yun pong dating 50-50, naging 70-30. Sabi ko po sa sarili ko, mukhang okay nga itong MGoldex na to ah. Noon pong unang sabi ko talaga noon, sabi ko po talaga sa sarili ko, sige nga, mag-try nga ako ng 1 corpo. 1 corpo po is 7,400 pesos. Dito naman po sa Korean won is 190,000 won po yun. So, kaya sabi ko, sige, mag-join ako ng 1 corpo. Yung tinawagan ko po yung kaibigan ko, sabi ko sa kanya, mag-join na nga ako. Pero, sabi ko na naman po sa sarili ko, parang mas gusto ko ng solo. Kasi sabi ko, mag-join ako, itodo ko na. Sabi ko nga po, guys, susugal na lang din. Itodo ko na para po at least, kung magdire-diretso man, hindi po nasayang yung time, hindi po nasayang yung effort. So, ngayon po, sabi po niya, sige te, sabi niya, sali ka. Tinawagan ko na po siya, okay na piusapan namin. Pinadala ko po yung pera. Pinadala ko po yung pera ko sa doon sa may mismong pinaka-leader namin dati doon. Ngayon,
Noon pong nakapasok na po ako ngayon sa group chat namin, sa team, nakikita ko po yung mga pagpupursige ng mga kasama ko. Nakikita ko po talaga na, oh ito, close na to. In 1 week, close. Talaga pong ganyan ang nangyayari noon. Ngayon, meron pong table na naman. Nung pong nag-close, meron na naman pong table. Kulang na lang daw po siya ng 2 share. Kulang na lang po siya ng, bali, meron po ako noon mga, kulang na lang ng 2 share, ganyan, kulang ng 3 share. Sabi ko, sige, sa akin na yan, hanggang sa yung pera po ng anak ko, yung pong ipon nila, hiniram ko na po yung pera ng anak ko noon. Ngayon, noon pong ipinasok ko na rin po yung pera ng anak ko, sabi ko, sige, sabi ko, fight na to, nagpasok na po ako ng 1 solo, tapos 2 corpo, tapos nagpasok na naman po ako ng 3 corpo. Sa kagustuhan ko po talaga ding matulungan yung mga kasama ko dati para din po makaakyat na po sila ng level. Ngayon, nararanasan ko din po talaga dati na matulog po talaga ng hanggang alas 3 ng madaling araw, alas 4. Pinagpursigihan ko po talaga, pinag-aralan ko po talaga. Tinood po talaga ako ng mga video sa YouTube kung paano po ba talaga si Mgoldex. So ngayon, dumating po talaga sa point na nung pong nabalita nung month of February, nung nabalita po, unang balita po yan sa Pinas, yun sa ABS-CBN po yata yun, yung binalita dati, tapos sa GMA, na-scam daw po si Mgoldex. Bali, nun pong time po na yun, humina po talaga kasi ang dami po talagang mga bumabatikos. Ngayon, pagka po nag-invite po ako noon, sasabihin po sa akin, scam yan, ganyan-ganyan, naka-exit ka na ba? Yun pong mga ganun ba? Siyempre ako, hindi pa po ako maka-exit. Wala po ako ngayong makapanghawakan. Wala rin ako sa kanilang maipakita na naka-exit na ako. Ngayon po, dumating po talaga sa point na naggawa po ako ng small explanation about Mgoldex. Sinimulan ko po talaga sa letter A ng friend list ko po talaga kasi halos lahat po talaga ng kakilala ko, minessage ko, sin mode. Tapos, okay, next time, naka-exit ka na ba? Pag naka-exit ka, tsaka ako sasali. Sabi ko po sa sarili ko, hindi lang naman kayo ang tao sa mundo. Yung po sinabi ko talaga sa sarili ko na, hindi lang kayo ang tao sa mundo. Hindi lang kayo ang friend ko sa Facebook. Ginawa ko po nang talaga, hindi yung mga kakilala ko ang i-message ko. Kasi kung sino pa po yung kakilala ko, yun pa yung nagre-reject sa akin. Sinabi ko po ngayon sa sarili ko, hindi lang kayo ang tao. Next. Yun po talagang sinabi ko sa sarili ko doon. Ngayon, yun pong ginawa kong explanation ko po, na small explanation about sa Mgoldex. Ginawa ko po yun. Copy-paste. Totoo po yan. Copy-paste po siya simula letter A hanggang letter Z po talaga ng nasa friend list ko. Yun po talagang ginawa ko. Ngayon, yung pong iba na mga message ko dati, mayroon pong nagre-reply, mayroon namang iba ini-ignore yung message ko. Ngayon, dumating po talaga sa time na yung mga message ko na yon. Tapos, pag ginagawa ko po, talagang inaano ko po talaga yung Facebook. Lahat ng makita ko talaga sa Facebook. Ito, maganda to. Gawin ko po nun. Share ko siya, lagyan ko po ng konting caption. Ganyan po yung ginagawa ko nun. So, ngayon, meron din pong ibang sa mga kinapi-paste ko dati, mga i-message ko, nagme-message sila, ate, ano ba yan? Pinapaliwanag ko po. Ngayon, kahit po pa isa-isang korpo, nakakuha po ako, hanggang sa naka-exit po ako, yung pong pagtsatsaga ko, nagkaroon po talaga ng resulta. Naka-exit po ako ng March 19. Naka-exit po ako nung March 19. And start po nung nag-exit ako ng March 19, nag-post po ako ng banner ko, nag-post po ako talaga ng income ko, ganyan-ganyan. Nag-post po ako ng video. Start po nun, nagsimula na po ngayon na konti-konti na po talagang maraming mag-message sa akin na interesado daw po sila. Ate, totoo pala yan. Gusto ko rin maranasan kung ano yung ano mo ngayon. Ngayon, start po nung March 19 nung nag-exit po ako. Noon din pong day na yon, humawak po ako ng team. Bali, ako po, isang member po ako ng team, ng EB Korea. Extreme Big Time Korea po kami. Ngayon po, start po nung March 19, dahil gusto ko rin po talagang tumulong sa maraming tao na gusto ko na kahit ako po talaga sa sarili ko, gusto ko po talaga yung mga pangarap po ba, gusto ko rin po talaga makatulong. Kasi po sa naranasan ko rin po talagang hirap. O, di ba, naiiyak ako.
Yun po talagang naranasan ko po talagang hirap. Gusto ko rin po talagang makatulong. Ngayon po, start po talaga. Sorry po Start po talaga nung March 19. Ayaw na po tumigil ng luha ko. Hindi po ito drama. Talaga totoo po lumalabas. Start po talaga ng March 19. Humawak po ako talaga nung nag-split po talaga yung table ko. Bali, nag-start po ako humawak ng 2 table. Bali, nung March 19, wala po nag-exit ako, meron po ako hinawakan na 2 table. Talaga po, tinutukan ko po yun. Talaga po, bago ako matulog sa gabi. Pinagdadasal ko po talaga na, Lord, gabayan niyo po kami. Gabayan niyo po kami. Tulungan niyo po kami yung team namin. Huwag niyo po mababayaan. Bigyan niyo po ng lakas ng loob lahat ng member ko. Nagpapasalamat po talaga ako kay Lord kasi hindi po talaga niya kami pinabayaan. March 19 po nang humawak ako ng team. Ngayon po yung team ko, SPG Team Extreme. Kaya po siya, SPG. Ang SPG po, ang ibig po niyang sabihin, Cheryl Pinoy Goods po yun. Kasi doon po ako sa pangalan na yun nakilala sa Facebook. Sorry po di ko lang po talaga mapigilan. Ngayon po, start po ng March 19, March, April, May. Sa March 19 po, 2 months na po yung team ko na hawak. Connected po kami sa EB Korea. Bali, kumbaga po sa leader po ako na tumayo para po matulungan po yung mga kapwa ko. Ngayon po, March 19 to April, May 10 po ngayon, magto 2 months na po yung team ko hawak sa May 19. Ngayon po, meron na po kaming 488 member. Meron na rin po kami ngayon 41 table and 41 exeter. Nagpapasalamat po talaga ako kay Lord, kay M. Goldex. Kasi po dahil po talaga sa M. Goldex. Ngayon po, ito na po yung store ko. Pakita ko po sa inyo. Dahil din po ito kay M. Goldex. Ito po yung store ko ngayon dito sa Oria. Yun pong pinang reopening po dito. Galing po yun kay M. Goldex. Ito naman po yung full set ng computer. Yung full set po ng computer na naipundar ko rin po kay M. Goldex. Meron pa rin po akong naipundar na isa. Yun pong 40 inches. Flat screen po yan. 40 inches TV. Plus, nakabayad po ako ng utang ko. Hindi po ako nahihiya sabihin. Totoong may utang po ako. Kasi hindi po naman po talaga kasi sa po talaga dito sa Korea, ang mahal po talaga ng bilihin dito eh. May utang po talaga ako. Natutuloy ako sa utang. May utang po ako na inabot po siya ng bali 2M po siya 2M po yung utang na yun, plus po kasi yung alahas ko ngayon na to, ito na po siya sa akin. Na isang lako rin po talaga yan before. Ngayon natubos ko na rin po, kaya po inabot yung sinasabi ko dati na 3M na utang na nabayaran ko. 3M po sa Pinas is 120,000 plus, mga ganun po siya more or less. Ngayon naman po, bali ito pong tindahan ko, nakapagpunta po tindahan. Yung tindahan ko po na to, pati po yung istante, nagkakahalaga po siya ng 6M million won or 240,000 pesos. Ngayon po, yung mga anak ko, asawa ko, ako, bumili po kami ng mga damit, ganyan, sapatos. Ngayon po, hindi ko naman po nararanasan na maghiwa ng ganun kadami, pero mas tumindi po ngayon. Nakakatulog po ako ngayon ng 6 a.m., 7 a.m. Dahil na rin po sa dami ng message, dami ng friend request. Message pa lang po talaga sa dami ng interesadong mag-message. Kung hindi po ako abuti ng madaling araw, hindi ko po talaga yun marireplyan lahat. Kasi pag araw po hanggang 10 p.m. to 11, active po talaga yung group chat namin. So ngayon, kahit po anong click po sa cellphone ko, computer ang gamitin ko, hindi po talaga nag-i-scroll na pababa yung message kasi po, sa dami ng nagme-message, bumabalik po talaga siya.
Ngayon, pagdating po ngayon ng alas 3 ng madaling araw, alas 4, ganyan, tahimik na po yung group chat. Noon po ako nakakapag-send nakakapag-reply sa ibang message. Ngayon, pag sobrang pagod na po talaga, hindi ko na po talaga ma-replyan. Kaya kung hindi ko man po kayo ma-replyan madalas, pasensya na po kayo kasi sa dami na rin po kasi ng ginagawa ko. Meron na rin po kami ngayon kasing full-time sa team. Dati po sa registration, ako lang po talagang gumagawa. Ngayon po, meron na rin po kami sa mga documents downloading, sa registration, meron na rin po talaga kami niyan ngayon na humahawak sa registration and documents downloading kasi po hindi ko na kayang mag-isa. Meron pong nag-guide sa mga member. Ngayon po, ang next target ko naman po ngayon, bukid naman po sa Pilipinas. Ngayon po, pinag-iipunan ko po ngayon yung 600,000 pesos na meron daw pong nagsasanla ng bukid. Siyempre po, para po sa akin, masaya po ako na yung pong makikita ko ba talaga na pag umuwi ako ng Pinas, itong bukid na to, katas to ng M. Goldex. Hindi po ako mahihiyang sabihin. Proud po ako na nakilala ko si M. Goldex. Proud po ako na dahil kay M. Goldex po talaga, nabago po talaga yung buhay ko. Pasensya na po talaga kayo. Hindi ko lang po talaga napigilan. Kaya masasabi ko lang po sa inyo, kung susugal po kayo talaga kay M. Goldex, pagtuunan nyo po ng pansin. Baka naman po kasi mamaya mag-join kayo kay M. Goldex, tapos pagka-join nyo, matutulog na lang kayo. Magpa-party-party, malilibot kung san-san, magsa-shopping, tapos kahit po isang update sa Facebook nyo, hindi ko makikita na walang update about sa M. Goldex. Paano? Tapos kung minsan po sasabihin nyo na, scam yang si M. Goldex. Naka 3 months ako dyan, hindi ako naka-exit kay M. Goldex. Dapat po, tanungin nyo muna sa sarili nyo, bakit ba ako inabot ng 3 months? Bakit pa ako inabot ng 4 months? May ginawa ba ako? Dapat po talaga, ang M. Goldex, pag pumasok po kayo sa M. Goldex, aralin po yan. Aralin, mahalin po talaga. Tapos, makipag-teamwork ka po sa mga kasama mo sa table. Hindi naman po kasi pwede yung pagka-join mo, nagbigay ka lang ng pera, hintayin mo na lang yung pag-exit mo. Wala pong ganon. Na nakahiga ka lang, exit ka. Tapos, sasabihin nyo po na, ako nga nag-join ako dyan sa M. Goldex. Hindi naman totoo yan kasi nag-join ako. Inabot ako ng 3 months. Wala naman ako na-receive na 182,000 kung solo man po ikukuhanin. Ang tanong, may ginawa ka ba? O natulog ka lang? Tulog po talaga yung pera nyo pag gano'n ang ginawa nyo. Pero tingnan nyo po ako ngayon. Talaga pong pinagtyagaan ko po talaga ngayon. Ano po yung narating ko? Eto na. Ngayon po, nun pong sa 3 months ko po, naka-exit na po ako ng 5 solo. 5 solo na po yung na-exit ko. Tapos, meron po akong 3 at saka dalawang korpo, 3 korpo, 1 korpo share. Ano na po siya, yung na-exit ko, inaabot na po ng 6 solo and 1 korpo na po yung na-exit ko. Tapos, meron pa po ako nitong exiter po, 6 solo and 3 corpo na po pala corpo share. Ngayon, exiter pa po ulit ako sa 2 solo account. Exiter po ako ng 4 na table ngayon ulit. 2 solo account and 2 tig to 2 corpo share po yun. Ngayon po, masasabi ko lang po talaga sa inyo, kung papasok po talaga kayo sa M. Goldex, trabahuhin po natin ng sabay-sabay. Wala pong imposible sa M. Goldex. Basta po pagtiyagaan, makikooperate, wala po talagang tulog-tulog. Matutulog din po ang pera nyo. Ako po nagsasabi sa inyo yan. Huwag nyo pong sasabihin na nag-join kayo ng M. Goldex, walang nangyari. Kasi po, wala kayong ginawa. Hindi po matutulog ang pera nyo kung pagpupursigihan nyo yan. Katulad po ako, nag-start po ako sa puhunang 73,000. Nag-start po ako, nasabi ko nga po sa inyo, 1 solo, 3 korpo, 2 korpo, kaya 2 solo po yon. Doon po ako nag-start. Yun pong pera ko na yon, ang pinaikot ko ng pinaikot na lang. Ngayon po, eto na po yung nangyari sa akin. Ngayon po, masasabi ko na lang po talaga na
sa mga nagsasabing scam si M. Goldex, wag na po tayong magsiraan. Kung ano man po yung nakikita natin na ikinatatagumpay ng kapwa natin, wag na po tayong mainggit, wag po nating siraan. Para isipin nyo naman po, ang hirap-hirap na po ng buhay sa Pilipinas. Sa tingin ko nga po, si M. Goldex po kung magkakaisa lang po talaga, si M. Goldex po ang isang malaking tulong po talaga sa Pinas. Kasi po, sa Pinas, pareho naman po natin mahirap po talaga ang trabaho sa Pinas. Tapos, sa ibang bansa po, ang M. Goldex po talaga, yung mga meeting yan, seminar, mga social pa po yan. Pagdating po sa Pilipinas, scam. Di po ba? Ngayon po, ang inaano ko lang naman po, ang dami na po talagang nakikita ng mga patunay sa Facebook, sa YouTube, kung ano-ano po yung mga nakuha nila galing kay M. Goldex. Merong nakapagpundar ng bahay, nakabili ng kung ano-ano sasakyan, nakapagtayo ng mga negosyo, nakapag-ipon, yung po mga ganyan. Ang dami na rin pong mga OFW na napauwi dahil po sa M. Goldex. Meron din po kaming member na nagtatrabaho siya dito sa Korea. Nag-stop po sila ng trabaho dahil din po sa M. Goldex. Kasi po, sabi nila sa akin, ma'am, bakit po kami magtatrabaho pa? Dati po kasi ang isip lang namin, ang M. Goldex part-time. Dahil may full-time job po kami. Ngayon po, nung naranasan po namin, ma'am, umexit, ayaw na po namin magtrabaho. Kasi po, ma'am, yun pong i-exit namin sa M. Goldex ng One Solo, is-salary na po namin yon ng 2 to 3 months. Sabi po nila sa akin. Sabi ko, oo nga, sabi ko nga ganon, mas malaki pa nga po ako yung part-time kaysa sa full-time. Kaya, yun pong iba kong member, hindi na po sila pumapasok ng M. Goldex na lang. Isipin nyo po yun, mga kaibigan. Tapos maralaman po natin na scam si M. Goldex. Malaki pong kasinungalingan yan. Hindi po si M. Goldex ang scam. Maliwanag po na ang scam is yung kung meron man po kayong pinagbigyan ng pera nyo na hindi na-remit or ano man, yun po ang scam. Yun pong tao na pinagbigyan nyo ng pera nyo. Hindi po ang M. Goldex. Ngayon, bigyan ko na lang po kayo ng example. Halimbawa po, tama po yung sinabi ng isang member ko nun sabi po niya nun sa akin, yung meron po nag-comment na scam daw po sa M. Goldex. Tama po yung sabi niya, na halimbawa, nagpagawa ka ng passport sa DFA, sa agency, sa travel agency, tapos itinakbo po yung pera nyo nung travel agency. Hindi, ang ibig daw po ba nung sabihin, si DFA ang scam? Kasi po, yung pong passport ang papagawa niya sa DFA. Kahit na po yung travel agency ang nagtakbo ng pera niya. Tama po, di ba? Parang sa M. Goldex lang po yan. Tama po na sa M. Goldex kayo mag-join, pero yun pong pinagbigyan nyo ng pera na leader nung pinagsalihan nyo or yung member din ang nagtakbo ng pera nyo, hindi po si M. Goldex, hindi rin po yung DFA, or hindi din po, halimbawa din, sabi nga rin po niya, halimbawa po sa Avon, kayo sa Avon, bumili kayo sa Avon, tapos nag-order kayo sa Avon, tapos hindi po ipinasok nung tao dun sa Avon yung pera, yun pong tao na yun ang nagtakbo ng pera. Ganon din po yun. Kung halimbawa, nag-order kayo sa Avon, nawala yung pera yung tinakbo nung pinag-orderan nyo. Ano po ang ibig sabihin nun? Si Avon ang scam. Hindi po ba? Yung tao po ang nagtakbo ng pera ang scam. Buksan po natin yung mga isip natin. Ngayon po, kung nasa sa inyo naman po yan may kanya-kanya po talaga tayong paniniwala. Pera po nyo yan, pera namin to. Wala po sanang siraan, wala pong pakialamanan. Kung may ma-scam man po talaga, tsaka maging mapanuri po tayo. Wag po tayong basta-basta talaga magtitiwala. I-search nyo po yung kung may nag-ano sa inyo, tingnan nyo po yung buong file niya, kung meron ba siya talagang mga pinopost sa kung ano-ano, yung mga table of orders, mapanuri po tayo before po tayo magbitaw ng pera para maiwasan din po yung sinasabi na nai-scam ng tao, hindi po ni M. Goldex. So ngayon, baka po maiyak na naman ako. Ito po yung store ko talaga na galing po kay M. Goldex. Ayan po yung full set ng computer. Yung pong TV na 40 inches na doon po sa loob ng tinda ng room. Masasabi ko lang po, salamat po talaga sa M. Goldex. Bye.